Pirmahon sa siguro natong kalaban basig mapuruhan, mamatay, mapriso ko igsuon na napod sila dahilan. Papirmaha, magpirminirmahay sa sila sa bugado. Tama. Mas mayo na. If they want to commit this mistake again, then go ahead, they can do that. If they want to make another mistake, yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. Tama. Nasaan ba talaga ang flood control? Nakakita na ba kayo ng flood control project sa inyong lugar? Paano ba tilalarawan ito? Yan, Flood control project. Eh, yun nga, hindi. Kasi nakita natin, di ba, yung may kanal, may slippage ba tawag doon? Ay, mga Oh, yan na. Tapos na ang kaso ni Bibi Sara. Binasura na ho ang article. Ito breaking news. Idineklara ng Korte Suprema na ang article of impeachment na sinampa sa kanya laban kay Bibi Sara ay labag sa konstitusyon. Sa desisyong ito, opisyal ng pinawalang bisa. Ito, papakita ko na sa inyo para talaga namang magugulat kayo. Kasi gawa-gawa kasi sila kwento eh. Ayan, ang nangyari. Diba? Puro gawa lang sila kwento. Ayan breaking news ito kahit sa mga stream media. Ito ang nakasulat. Iniklara ng Korte Suprema na ang article of impeachment na isinampa labang kay Bibi Sara ay labag sa konstitusyon. Sa desisyong ito, opisyal na pinawalang bisa ng kataas-taasang hukuman ang nasabing reklamo dahil umano sa paglabag sa due process at sa mga konstitusyon na rekisito sa pagsasampa ng impeachment. Ano ngayon? Mag-iyak ka na yung mga, lalo na yung Queen of Saba. Lahat kayo mag-iyak ka na. Ito na, nagdesisyon na ang Korte Suprema. Kaya ngaw-ngaw! Magngangaw-ngaw na kayo! Uwe! Uwe! Nabibilaukan ako. Sobrang saya. Kasi naman, wala namang katuturan kasi. Buti na lang masaya tayo lahat. Kaya congratulations Bibi Sara at doon sa mga nagsampa, yung mga bakulaw, mga durobo, na ilang kayo? 300 plus, 200 plus na nagsipirma. Eto kayo, neck-neck nyo. Woo! Ahoo! Wawa naman kayo. Wala na kayong saysay. Bukas, may maganda talagang continuation natin ito, ha? Ito na yung mga bagong balita, salamat sa Supreme Court at kay Bibi Sara. Magbunyi na tayo mga kasama, ha? Magbunyi na. Samantala, ito, ipasok natin yung balita dito. Ito na. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano meron? Wow! Hinahanap na ho ng taong bayan itong flood control. Naku ka! Abangan mo sa SONA. Dadudumugin ka talaga. Dahil meron hong balita rito, kapapasok lang, 5 oras lang nakalipas, itong mga taga-mountain ay magkakaroon ng kilos protesta. Naku, yari ka bungit-ngit. Pupuntahan ka nitong mga ito. Kala ko ba kakampi mo sila? Hindi natin alam mga kasama, no? Ito, nako, knockout, Sabi dito, Jen Tor, knockout ni Baste. Malamang. At abangan nyo yung pahayag ni Kong Pulong. Maya-maya. Talaga namang. Ang sabi doon, kung gusto mo pala ng laban, parang gusto mo pang kumita. Wala nang ganun-ganun. Bakbakan kung bakbakan. Yan, abangan natin yan. May blood control ba? May naramdaman ba kayong flood control? Anak ng tipaklong naman. Hinahanap na ho ng taong bayan yan. Yan ang gustong malaman. Ano ba yung flood control? Drawing ba yan? O talagang wala ng project yan? Hindi naman project yan. O ghost project, sabi ni Aling Ledesma. Nakakagwindang kasi, ang yabang-yabang magsalita. Noong ito, dinagsa ng baha ang Metro Manila at mga ilang karatig ba probinsya,
hindi na nambalitaan ng flood control project. No? O, na-overwhelm. Nabangga ng barko. Nabangga ng barko. Problema yan. Naubos ang flood control. Binaha ang Maynila. Simulan natin dito, bakbakan. Hindi pa man opisyal na nagsimula ang suntukan sana ni Mayor Baste at PNP Chief General Diwata Torre. Abay knockout na agad si General Diwata. Tinanggap ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang hamon ni Mayor Baste Duterte na isang one-on-one suntukan. Pero gusto niyang gawing makabuluhan daw ang laban. Sa isang pahayag nitong Miyerkules, minungkahi ni General Torre na gawin ito bilang isang 12-round boxing match. Nako po. Ito 12 rounds pa eh. Tingnan nyo nga sa picture, hingal na kayo. Oo. Ilang taon na ba ito? May pa 60 na ba? O 60 na. Ay kadalasan ang alam natin dyan, yan mga edad na ganyan, pag halimbawa paritiro, 56 to 58 to 60 para mga ganyan, ano? Pero kung ikaw ay lalaban sa isang bata at makiisig, malaki katawan at malakas, wala, ibabat-bat. Baka maubusan ng hininga. Sa totoo naman pero wag niyong kalimutan mag-like, share, at subscribe mo na at mag-bell all ka para kakatanggap ka ng notification. Mahihirapan ka. Doon pa lang kung nakita mo yung job ni Baste, ang lakas kumpara sa job mo. Diba? Yun lang, hiling lang namin na sana, pag-isipan mabuti kasi tuloy pa raw ang ensayo, kahit umuulan, nag-iensayo. Araneta Coliseum ngayong linggo para daw makalikom ng pondo sa mga nasalanta ng mga bagyo at baha. Ngunit sa naging kondisyon ni General Torre, mayroon ding kondisyon si Davao Acting Mayor Baste Duterte. Ano yan? Bakit daw kasi gagamitin pa ni General Torre ang mga nasalanta ng bagyo at baha? Tama. At may pa-charity pa. Kung talagang seryoso itong si General Torre sa hamon ni Mayor Baste na suntukan, hindi na dapat siya nagdemand pa ng kondisyon. Kung ganito rin lang naman, ay magbibigay na rin ng kondisyon si Mayor Baste Duterte. At ang kondisyon ni Mayor Baste Duterte, pakiusapan daw niya ang kanyang among si BBM na ang lahat daw ng elected officials ay magsasagawa ng hair follicle drug test. Pakiusapan mo kasi. Para magkatuluyan at malaman kung sino talaga ang pinakamagaling at pinakamalakas. Ang bata ba o ang matanda ba? Ang sabi ng iba, matanda, edad lang yan. Pero, para daw kalabaw yan. Ay, mukhang kalabaw pala yan. Ay, ano ba talaga? Mas malakas pa raw sa kalabaw. Yun ang sabi ng matanda. Pero yung mukhang kalabaw, hindi yun joke lang yun eto naman. Usapin ng amo mo, ngayon merong naghahanap ng flood control project. Diba? Hinahanap yung flood control na pinagawa nyo Nasaan na ba yan? Sila ay magkikilis protesta at hahalungkatin kung nasaan nga yung bagay-bagay na yan. Pasok! Ng bagong alyansang makabayan. Kasi nga po sa Lunes, sona ng Pangulong Marcos Jr. At yung iba't ibang grupo, hindi rin po matitigil kahit malakas ang ulan sa mga protestang gagawin po nila sa Lunes. Alam po natin yan kay Sir Renato Reyes. Good morning po, Kanato. Hello, good morning sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Eto nga po, Kanato, sa Lunes, sona na po ng Pangulong Marcos. Siguradong may protesta po kayong gagawin. Nako, Pero medyo curious ako malaman, ano pong magiging tema ng magiging protesta ninyo po sa Lunes at saan po ito gagawin? Well, sa Commonwealth Avenue po ang protestang inaasahan natin, mula dyan sa kahabaan ng Tandang Sora Avenue at Tandang Sora Corner Commonwealth hanggang dyan sa papunta ng St. Peter's, also sa Commonwealth. Ang zonang ito ay kakaiba nga kasi ika-4 na zona na ng Pangulo, pero heto pa rin tayo, binabaha, heto pa rin tayo, napakalugmok sa korupsyon, nakalubog sa krisis, nakalubog sa utang, tapos meron pang nangyayaring impeachment na proceedings na hindi malaman kung
matutuloy ba o hindi matutuloy dahil nga po hindi rin malinaw ang tindig ng mga senador natin, no, sa usapin yan. So lahat po ito, yung pinaranas nating economic crisis, yung pagkakalubog nga ng Pilipinas at yung ginagawa nitong mga namumuno, no, na tila hindi naiinda o hindi inaantana itong mga problema ng bayan. Yan po ay magiging malaking tema sa darating na araw ng SONA. Maniningil po ang taong bayan. So Yun po ang mangyayari. Basically, lahat ng isyong pambayan kasama po yan sa magiging protesta nyo sa Lunes. Nako. Sir, paano po mangyayari? Nandun na kayo mismo agad sa Commonwealth? May march po ba? Meron bang pagsusunog ng FEG? Nako. At basta po yung permits natin, okay na rin po ba iyan? Well, meron naman pong nakuhang permits, no? Bagamat meron man o wala noong dokumentong yun, may karapatan naman pong magpahayag ang ating mga taong bayan. Meron pong mga magaganap na maliliit na programa bago magsama-sama dyan sa Tandang Sora at sa St. Peter's Avenue, I think as early as 7 a.m. Marami na pong mga movements na makikita, no? Iba't ibang issues, iba't ibang sectors na po ang magpapahayag, no, ng kanilang mga saloobin sa araw na yan. So generally naman, wala kami nakikitang pwedeng pagmula ng kaguluhan, basta marangin. Taka lang. Bakit pag si Tatay Digong, meron kayong mga kaguluhan, merong mga yung mga sinasagawa nyo bakit si Bungit-ngit walang kaguluhan? Ganun ba? Pagkakampi, sisimplihan lang, kunyari nagpo-protesta. Tigilan nyo na kami, wag na kayong magpaandar. Kilala na kayo ng taong bayan. Kaya ito, hinahanap, Nino, ni Kuya Jen at Kuya Nelson, nasaan ba talaga ang flood control? Nakakita na ba kayo ng flood control project sa inyong lugar? Paano ba tilalarawan ito? Yan. Flood control project. Yun nga, hindi. Kasi nakita din, di ba, yung may kanal, may slippage ba tawag doon? O yung mga gano'n, no? Oo. O kaya, nilagyan nila ng... siguro kaya dyan ang malaking budget dyan, yung flood control project. Oo. Kasi pwedeng hindi makikita. Yun na nga Hindi ba? Oo. Kumbaga sa description, napaka-big. Oo. Napaka-big. Yung parang napakalabo. Kasi hindi natin malaman paano mo yung declogging operation at saka yung flood control. Oo, kung nasaan doon, di ba? Yun na nga Yung declogging, may makikita kami sa, di ba, yung sinusundot yung mga drainage para daanan ng maayos ang daloy ng tubig. Pero yung flood control hanggang ngayon, paano ba natin lalarawan ng flood control? Kasi may paliwanag dyan, meron niyang infrastructure din Oo Hindi ba? Yung halimbawa, yung sa MMDA naman, yung kanilang yung pumping station. Yun. Part din po ng flood control yun. 'Di ba? Kasi hinihigop niya kapag tumaas ang tubig para ilabas papunta ng dagat. Pero yung tawag nila pumping station, part ng flood control. Well, hindi ko kasi namin may larawan sa inyo, pero kayo po namin tatanungin. Kung ang sagot niyo po, meron dito sa amin, letter A. Kasi noong kami rin nagugulat. Hindi rin naman malaman kung ano itsura ng flood control na sinasabi nila. Napakarami raw nito 5,500 flood control na pinagmamalaki at pinagmamayabang ng amo nila ng si Bungit-ngit. Ang naging problema, eto na. Nag-fact check na ang kalikasan. Ang sabi, pag sinungaling, pag nagsisinungaling ka, lalo ka raw kakarmahin. Kita nyo naman, sabi ni Aling Ledesma. Totoo yan. Bakit? Kita nyo naman, sang pagbaha. Wala kang makitang flood control. Ilang probinsya ang binaha, wala kang makitang flood control. Ituro nyo kung nasaan yung flood control na sinasabi nyo. Diba? Ganun lang kasimple yun. Tuloy natin to. medyo maaraw-araw pa, Oo. naman nila dun may ginagawa daw dito. flood control. Project daw ito para sa baha. Flood control po ito. Ayun. Hindi ba? Oo. Ngayon, bumaha sa atin. Kinontrol niya yung baha para Kaya nga hunang ang dami baha. Na-control natin sa atin. Kinontrol, hindi humupa yung baha. Ay, nako. Ulitin ko pa. Kayo po, dito sa inyong lugar. May nakita ba kayong flood control project sa inyong lugar? Wala. Kung sagot niyo po yung opo, meron po dito sa amin. Letter A. Kung sagot niyo naman ay mukhang wala po Inikot ko na po yung buong bayan namin wala po. Saka sabihin niya dito na ako tumanda. Yan. Dito ako sinilang. Ni Anino ng flood control project na wala naman kami nakita Pati construction. Tatanungin natin yung mga subscriber ko. Kayo ho ba, na mga taga Mindanao, taga Luzon, taga Visayas, kayo ho ba ay nakakita na ng itsura ng flood control na sinasabi at pinagmamalaki nila? Okay, sagutin nyo yan. Meron, Kuya Goods, dito kagagawa lang, sira na.
Ay, wala, Kuya Goods. Tumanda na ako na ganito. Wala talagang flood control. Hindi ko nga alam kung ano itsura niyan. Eh. Nako po, yan na sinasabi natin. Pero baka naman kasi walang baha sa lugar nila, kaya walang flood control. Yun. Wala, pero may budget. Ito mga reaction muna. Basta tayo ng reaction, ha? Ayan na. Nagtanong si Kuya Jens at si Kuya Nelson. Ako personal. Hindi ko alam kung ano yung itsura ng flood control na yan. Ito, iyayabang nila. Kayo na hong bahala. Sino magsasalita rito? Sama-sama kanilang mga... sila ho yung maglolokohan ata dito, sabi ni Alan Des. In my lifetime, bagyo is an extraordinary activity. Pag kami bagyo, siyempre, walang pasok yun lang. But it's not normal. It's like something unusual that it happens every once in a while. Lalo na yung baha na ganito, every once in a while lang yan nangyayari. So we have to change kasi tayo I don't want to drag anybody into my old generation, but tayo more or less the way we think of it is a once in a while dadaan yung bagyo. We have to change our thinking and say no, this is the way it's going to be as far as we know for many decades to come. So let's just prepare. Think of it in terms of this is what we have to do because this kind of situation will continue to arise every time there is a storm, and the storms are coming. They're coming more quickly. They're becoming more strong. They are dumping more water on us. Ang consuelo de bobo natin is that pag nakikita natin ng mga ibang lugar, we see what happened in Texas, we see what happens in India, we see what happens in other places. It's really the change in climate. And we have to understand that the climate has changed. The rain patterns have changed. Memoryado na natin kailan dadating yung bagyo eh. Kailan na natin kung saan dadaan yung bagyo. Memoryado na natin lahat yun eh. Yun, memoryado naman pala niya eh. Ang tanong namin, memoryado na saan ba nakalagay yung flood control? Meron ho ba? Request lang ng sambayan ng Pilipino. Paki-update naman yung mga kapitbahay natin, mga kababayan natin. Baka kasi itsura ng flood control, hindi pa rin nila alam. Maski ako, ano ba design ng flood control na sinasabi na yan? Ga-building ba yan? Ga-bahay ba yan? O ano ba? Ano ba yung, yung pinaka-typical na itsura ng sinasabi niyong flood control? Para naman bigyan nyo kami ng ng update. Awareness ba? Baka mamaya matisod kami dyan. Flood control na pala yung natitisod namin. Para malinaw sa malinaw, bigyan nyo kami ng isang magandang paliwanag kung ano ba talaga at magkano ba itong flood control na to. Diba? Ay, nako. Ito na, nagalit na si Kong Paulo. Talagang babalasahin kayo nito pag... diba, Kong? Kong Pau! Ano ba ang atin dito? Ang sabi rito, binanatan na si Dahayer. Talagang babanatan talaga. Dahil iba rin ang mantakin nyo, ha? Gusto pala makipagbuntalan nito ni Dahayer. Kailangan pa raw Araneta Coliseum at meron pang mga endorsement. Wow, pera. Kaya minsan nakapanood tayo, nagalit na rin yung mga ibang yung mga news anchor. Lalong-lalo na diyan sa yung magaling na news anchor ng Banater ng SMNI. Ayan. Sabi nga ni Boss J, siya na lang daw eh. At ayaw niya ng ayaw niya ng boxing lang, gusto niya MMA. Naku. Pag yan, matuloy, sigurado. Talagang may pagkakalagyan talaga. Kong Pao, Kong Paulo, ikaw na magbalita. Pero kung sa siguro na itong kalaban, basig mapuruhan, mamatay, mapriso ko idsoon, nanapod sila dahilan. Papirmaha, magpirminirmahay sa sila sa bugado. Tama. Mas mayo na. Puro mga sila isog. Kaya ko, manghagit rapog ko. Lain ako hagiton, di ko manghagit na lang mga inan. Kagamay po na ng... Gamay po kayo na yung gihagit. Dito taas manghagit. Tama to iyang kondisyon. Total gusto ni mo mutabang ng baha. Kamo, ikaw, PNP chief, daghan naman kagkwarta, kabalo man na, pili mong gidawat pag-alsa sa akong amahan. Anong hindi na lang ka mo donate diretso di bahaan? Gibuhat pa nimong kondisyon ng sa ako igsuon, magsumbagan na ram. Karon na kondisyon. Kung musulti na yung mga presidente mag-hair follicle test at tanan, usbon, bisag na upaw na po, usbon na po nato. Hadlok man mo, anong drug test. Namoy gitago. Siguro na itong kalaban, basig mapuruhan, mamatay, mapriso ko igsuon, nanapod sila dahilan.
Magpirminirmahay sa sila sa buga. Ayan narinig nyo naman. Sir, meron po ba kayong balita if meron pong incoming warrant of arrest against you, sir? Nako, ito. Kailan ba to? Ito yung lagi nilang sinasabi eh. Oo, lagi nilang niyayabang ito eh, na meron daw. Oo, yung mga bulager, meron na raw warrant of arrest si Senator Bato. Malalaman nyo yan. Oo, pero dapat meron kayong ipakita. At meron kayong kasamang Interpol. Kung totoo man yan. Baka mamaya kidnap na naman yan, sabi ni Aling Ledesma. Huwag ganun. Huwag niyong bibiglain. At pipilitin na naman isakay. Nako. Oo. Kaya, ano daw ito? Tuloy. No idea ako. No idea. Pero sir, kung sakaling may warrant of arrest po, ano po bang, may mga plano na po ba kayo ahead? I'll cross the bridge when the bridge is constructed. Yun. Sir, ito po sabi niya, the Philippines may arrest a senator who served as police chief. Kayo po yung pinatutungkulan doon during during then President Duterte's war on drugs. If the International Criminal Court issues a warrant over the campaign that left thousands of suspects dead, yun po, sabi niya. Sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin po. Sige lang, wala man akong problema dyan. Gawin nila, gawin na anong gusto lang gawin. Go ahead. Pero sir, for you po, wala po talagang jurisdiction yung ICC po? Wala. The more na sila mismo, ang gobyerno natin mismo ay mag-implement ng isang warrant galing sa isang body na walang jurisdiction over sa ating bansa. Pero sir, Sir, dun sa statement ni Secretary Lucas Bersamin, sabi niya, bibigyan daw po kayo ng same treatment na binigay like po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe naman to eto matanda na to eh. Ayaw niyo pang magsitigil. Wala nga jurisdiction. Tapos sasabihin mo, same treatment ni Tatay Digong. Wow. Baka magulat na lang kayo. Talo na kayo sa susunod. Diba? Hindi pa kayo magtigil-tigil. Galit na mga taong bayan. Ayaw niyo magsitigil sa mga gusto niyo. Bakit ka paparest ay wala nga jurisdiction? Ano bang gusto nyo at bakit si Senator Bato ay ayaw nyo rin tantanan? Kasi ba nag-number 2 sa senatorial race? Ganun ba yon? Ayaw nyo talaga magkaroon ng mga Duterte at mga Duterte alay? Ayaw nyo? Gusto nyo kayo-kayo lang Hindi pwede. Ayaw nga sa inyo ng taong bayan eh. Diba? If they want to commit this mistake again, then go ahead. They can do that. Pero if they want to make another mistake, yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. Tama. At kung gagawin na willing to do the same mistake again, then they can do the same. Sir, sa intel nyo, wala pa kayo natatanggap na mga information na meron na ulit na inilabas na warrant of arrest? Malapit na yung hearing kay PRID. Ewan ko mahilig sila sa gano'n, no? Kapag may mga mainit na issues na pinupukol sa Malacanang, ngayon Tama. pinag-uusapan na naman tungkol yung nangyari kay First Lady. Ngayon, gagawa na naman sila ng issue about ICC and the Senator para to divert the issue. Yan man ang mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Tama ka dyan, Senador. Binuking mo talaga sila. Pag sila ang mga napapag-usapan, magdadivert sila ng kwento. Kagaya nung isa, di ba? Napag-usapan. Bakit? Napahiya sa Amerika. 1% lang ang nakuha. Milyong-milyon ng gastos. Kahihiyan ang dinala. Ngayon, dahil para matakpan. Ito, nagkaroon ng kwentuhan. Gusto makipag-boxing yun. Di nag-trending ngayon. Natakpan na naman ang kwento. Ito na naman siya. Magsasalita na naman siya. Pero hinahanap na naman taong bayan itong flood control. Ngayon may balita pa sa SONA.
Oo, yung kamukha niya. Oo, yung ano ba tawag? FPG ba yun? FPG? Oo. Yun ang makikita at samusaring mga realista ang sasalubong sa mama. Hindi natin alam. Baka mamaya kwento-kwentuhan lang yan. O kasi yung mga nagpo-protesta isa, yung pangalan yung mahaba-baba. Oo, kakampi nila yun eh. O, kwento yung sa unggoy, wag nyo kami lokohin. Gawa ang panibagong issue, kahit na old issue na, rehashed issue, ay nila yung i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Yan ang mahilig na lang gawin. So bakit tingin nyo may katotohanan po ba yung kinasasangkutan ni First Lady Lisa Marcos? I don't know. I'm not privy to that. Hindi ako nag-imbestiga tungkol dyan. Tanungin na lang ninyo yung Beverly Hills Police Department. Yun. Mas maganda. Tanungin nyo si Madam Maharlika. Marami siyang alam dyan. Ito na. Binakbakan na ni Atty. Topacio itong mga taga-kamara. Ayaw niyong magsitigil, Atty. Topacio, ikaw nang bahala dyan sa mga bakulaw, Nasa iyo ang floor, bakbakan mo. Ito, Kengkoy, itong mga nasa house natin, sobrang yabang eh. Di ba, pag sila, quadcom, tricom, tinatanong sila sa witness. Pag ayos sumagot, hindi lang hinihiya, pinokontempa. Agad. What makes you think na hindi ganon ang rule? Supreme Court yan, hindi naman kung anong court lang yan, pinakamataas na hukuman, kataas-taas ang hukuman. Tinatanong kayo, ayaw nyo sagutin. Bago, may tinitira pa tong pangalan nito, si Carpio, na may presumption of regularity daw, Mr. Carpio. Naging mahistrado ka naman ng Korte Suprema. Di ba ang presumption of regularity ay disputable? Parang presumption of innocence yan sa criminal case. Yes. There is a presumption of innocence unless otherwise proven. Tama. Pagka napatunayan ng prosecution na guilty ka, tanggal na yung presumption of innocence. Ganon din po ang presumption of regularity, Mr. Carpio. Yun ang kinukuha ng Supreme Court. May irregularidad ba? Nakalagay po sa saligang batas, Mr. Carpio. Duty, katungkulan ng kataas-taasang hukuman na alamin kung may grave abuse of discretion. Bakit sasabihin yung overreach? Anong overreach doon? Ngayon, anong pinagkakaabalahan natin? Impeachment. Away dito, away doon. Di ba? Etong sinasabi nitong House, yung House aawayin yung Supreme Court. Meron pa namang ikaw, eto na lang kung gaano ka-weird yung stand ng House na hindi ayaw nilang sumagot sa tinatanong ng Supreme Court. Kapag ikaw ay may hearing sa kahit anong RTC, kahit MTC, meron silang tinatawag na clarificatory questions. Yung judge nagtatanong, sige nga, para maintindihan kung mabuti itong kasong ito, tatanong niya either yung nagdemanda o yung witness o yung abogado. Pwede niyang itanong yun. Pwede siya magtanong ng kahit ano. Okay. Ito, nagtatanong yung Korte Suprema ng mga tanong. Ayaw nilang sumagot. Sabi nila, hindi. That's beyond your jurisdiction. Gawin mo yun sa trial court. May magagalit sa iyo yung judge. Baka makontempt ka pa eh. Di ba? Sila mismo. Hindi ba naiisip ito? Etong mga nasa house natin, sobrang yabang eh. Di ba? Pag sila, quadcom, tricom, may tinatanong sila sa witness. Pag ayos sumagot, hindi lang hinihiya, pinokontempa. Agad. What makes you think na hindi ganon ang rule? Supreme Court yan, hindi naman kung anong court lang yan, pinakamataas na hukuman, kataas-taas ang hukuman. May kaso. Ang kaso ay tungkol sa validity ng inyong impeachment. Paano malalaman ng korte ang validity ng impeachment? Siyempre, may mga certain factual issues. Di ba? Opo. Tinatanong kayo, ayaw niyong sagutin. Mago, may tinitira pa tong pangalan nito, si Carpio, na may presumption of regularity daw.
uulitin ko, yung sinabi ko kahapon, Mr. Carpio, naging mahistrado ka naman ng Korte Suprema. Di ba ang presumption of regularity ay disputable? Parang presumption of innocence yan sa criminal case. Yes. There is a presumption of innocence unless otherwise proven. Pagka napatunayan ng prosecution na guilty ka, tanggal na yung presumption of innocence. Ganon din po ang presumption of regularity, Mr. Carpio. Kapag napatunayang irregular, wala na yung presumption of regularity. Yun ang kinukuha ng Supreme Court. May irregularidad ba? Tignan namin kasi may question eh. At ang question na yan ay nasa Supreme Court. At duty, hindi lang po ito nagmamarites ang Korte Suprema. Nakalagay po sa saligang batas, Mr. Carpio. Duty, katungkulan ng kataas-taasang hukuman na alamin kung may grave abuse of discretion. Ayun. Bakit sasabihin yung overreach? Anong overreach doon? Ginagampanan ng Korte Suprema katungkulan niya to determine whether or not there has been grave abuse of discretion on the part of the House. Overreach. Eto, nakakatawa. Nag-statement ako kahapon. Opo, yes. Sabi ko, yung stud ng House, palagay ko nagpapayo dyan si dating Justice Carpio at si Laila de Lima. Yes. Sabi ko, hindi lang arrogant, ignorant pa. Tama. Yung inyong opinion. Kasi, sinasabi ko yun kasi base sa konstitusyon. Eto, Kengkoy, kita mo mentalidad ng mga pro-impeachment na gusto nilang matuloy kahit illegal. Sabi nila, sino ka? Sino daw ako para sabihing ignorante? Ang dating justice ng Court of Appeals. Ito daw ay parapnatcher, valedictorian, o summa cum laude, Laila de Lima daw, summa cum laude, etc., kung ano man. Unang-una, number one, sabihin ko sa inyo yung presidente nga hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Huwag niyong ibabandera yung achievements. Number two, hindi porket valedictorian ka, summa cum laude ka, tama ka na lagi. Tama. O di wag na lang tayo mag-litigate. Kung hindi na lang natin ang opinion ng lahat ng summa cum laude sa Pilipinas, tama. Hihiring pa tayo. Ayun. Nasa argumento yan. Pag yan ba summa cum laude, di ba Thursday ngayon? Summa cum laude, sabihin yan ngayon. Ngayon ay Lunes. Ibig sabihin ba tama siya dahil summa cum laude siya? Mali. Mali! Oo. Kaya nga mali din ang desisyon na tinanggap yung 1% na taripa. Anak ng bugi. Ilang senador dismayado. Sino-sino ba itong mga senador na ito? At ano ang kakayanan nyo na usigin ang pagkadismayan nyo? Meron ba kayong magagawa? Sino-sino ito? Alamin natin. Sobrang deado ang mga Pilipino. Ito ang hinaing ni Senador J.V. Ejercito sa napagkasunduang taripa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas, kung saan 19% na taripa ang ipapataw sa mga produkto ng Pilipinas na ipapasok sa United States, habang open market o 0% ang taripa sa US products na aangkatin sa bansa. Ayon kay Senador J.V., akala nito ay Little Brown Brothers ang turing ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Ngunit bakit anya tila laging naiisahan ng mga Pinoy sa mga ganitong usapan? Anya, sana ay gawing patas man lang kung tunay nakakampi ang tingin sa Pilipinas. Sinabi naman ni Senador Amy Marcos na kailangan pa niyang makita at mabasa ang buong kasunduan. Ngunit ayon sa presidential sister, kahit sinong tanungin, eksperto man o karaniwang tao, ang 19% na taripa para sa Pilipinas habang zero tariff sa US ay walang dudang hindi ito panalo para sa Pilipinas. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson, ang mga naturang taripa ay hindi pinakapatas na kasunduan sa pagitan ng dalawang matagal ng magkaibigan o magkaalyadong bansa. Dagdag pa ni Lacson, ito ang pinakamalaking insulto ng isang host na bansa sa bisita nito at panahon na anya para tingnan ng Pilipinas ang ibang trade partners. Sa kabila nito, kinukonsidera pa rin ni Senador Vicente Soto III ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na most fruitful o pinakamabunga at produktibong pagbisita ng Presidente. Asher Kadapan Jr. Grabe namang utak meron ito. Pinaka most fruitful daw na pag... Po! Saan ba kayo kumuha ng tamang pag-iisip para sabihin yan? Kaya kung umabot ka sa video ito, hindi na tayo nagbigay ng masyadong reaction dahil, wala namang kano-kano. Walang sustansya lahat ng mga banat ng mga, kita nyo,
Pati ba naman na si Senador Bato ipapa-aresto. Wala nga jurisdiction, ipapa-aresto nyo. Hanggang sa muli ha, pakilaging share. Bye-bye!